Timberwolves gumawa ng 8 coverages para pigilan si Luka, pero lahat yun naging madali lang kay Doncic. Magagawa kaya niya ito sa Lakers? At Curry, may mensahe sa Rockets. Aminadong ibang bersyong team ang makakaharap at lock-in na si Butler. Nagpakumbaba, ano kaya ang ibig sabihin sa pagsuot sa number 30 jersey ni Curry? Muling naghahanda ang Minnesota Timberwolves para sa isang postseason na laban kay Luka Doncic na ngayon ay nangunguna sa Los Angeles Lakers. Gayunpaman, makabubuti sa kanila na maalala ang pananalasa ni Doncic sa kanila noong nakaraang taon sa Western Conference Finals. Sa isang pagtatanghal ng husay sa opensa, sinunog ni Luka ang Wolves gamit ang napakatumpak na opensa, nagtala ng average na 33 puntos, 10 rebounds at 8 assists sa loob ng 5 laro. Kahit na gumamit ang Minnesota ng 8 magkaibang depensibong estratehiya laban sa kanya, wala pa rin silang naging sagot. Partikular na kapansin-pansin ang Game 3 ng seryeng iyon matapos ipanalo ni Doncic ang Game 2 sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang game winner laban kay Rudy Gobert at bigyan ang Mavericks ng 2-0 lead. Alam ng Wolves na kailangan nilang gumawa ng pagbabago. Ang sumunod ay sunod-sunod na pagtatangkang baguhin ang depensa, isa na mas desperado kaysa sa nauna, ngunit wala ni isa ang naging epektibo. Ang unang malaking adjustment ay dumating sa anyo ng blitzed pick and roll. Sina Rudy Gobert at Jaden McDaniels ay agresibong tinrap si Doncic sa tuktok ng arc, umaasang maagaw ang bola mula sa kanyang mga kamay. Ngunit kalmadong pinanatili ni Luka ang kanyang dribble at nagbigay ng bounce pass kay Derek Lively na rumolyo papunta sa rim para sa isang madaliang dunk. Bigong-bigo ang trap. Sa susunod na possession, nag-switch ang Wolves sa lahat. Nauwi si Mike Conley sa pagdepensa kay Luka at dahan-dahang dinadala ni Doncic si Conley sa isolation. Humingi ng rescreen at kalaunan ay si Gobert na ang nakaswitch sa kanya. Step back 3, naipasok. Wala talagang laban si Gobert. Sa muling pagtatangkang pigilan siya, pinaswitch at trap ng Minnesota sina Karl Anthony Towns at McDaniels kay Doncic sa wing. Hindi natinag si Luka, ibinato ang bola kay PJ Washington na pumasok sa lane, ipinasa kay Derrick Jones Jr. na muling pumasok at ibinalik kay Lively para sa isa na namang dunk. Ang ball movement na pinasimulan ni Doncic gamit ang kanyang bisyon ay sinira ang depensa. Pagkatapos ay dumating ang isang post-up possession kung saan dinoble si Doncic ni Conley at Gobert. Agad niyang nabasa ang play at ibinato ang lob pass kay Lively na naman, na tila palaging lumilipad sa ibabaw ng rim. Bawat trap ay mas lalong nagbubukas ng espasyo. Sa susunod na attempt, sinubukan ng Wolves na pabagalin siya gamit ang sideline pressure, kaya't inayos nila ang pick and roll, pilit na itinulak si Doncic papunta sa baseline. Nag-drop back si Towns at habang nakadikit si Jaden McDaniels sa balakang ni Luka, rumolyo si Gafford papunta sa rim at napilitang gumawa ng foul ang depensa. Walang magawa ang depensa ng Wolves. Nang mag-shift ang Minnesota sa traditional drop coverage kung saan nakasag si Towns sa paint, agad na nabasa ni Doncic ang sitwasyon at ipinasa ang perpektong lob kay Gafford na naunahan ang depensa para sa isa pang dunk. Pati ang paglipat sa 2-3 zone ay hindi naging sagot. Nakakuha si Kyrie Irving ng open corner 3 mula sa skip pass ni Luka, isang shot na buong loob na kukunin ng Mavericks sa bawat possession. Tinapos ni Doncic ang Game 3 na may 33 puntos, 7 rebounds, 5 assists at 5 steals. Nanalo ang Mavericks at kinuha ang Series 3-0 lead. Nakabawi man sa Game 4 ang Minnesota, sa huli bumigay rin sa loob ng 5 laro. Ang mensahe noon pa man ay malinaw at hanggang ngayon ay totoo pa rin. Pwede mong i-blitz siya, i-switch, i-zone, i-drop back o i-double team. Wala siyang pakialam. Kapag minsan niya nang nakita ang isang scheme, masusolusyunan niya ito. At kapag nasolusyonan niya, kadalasang panalo ang resulta. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Magagawa kaya niya ito para sa Lakers? Sa sumunod na balita naman, noong Abril 6, nagharap ang Rockets at Warriors sa isang laban na hindi inaasahan ng marami na magiging preview ng posibleng playoff matchup. Sa katunayan, karamihan ng atensyon ay hindi nakapokus sa pangmatagalang epekto ng laro na napanalunan ng Houston, kundi sa palitan ng salita sa pagitan ng bituin ng Dubs na si Stephen Curry at coach ng Rockets na si Ime Udoka. Hindi nagustuhan ni Curry ang pisikal na depensang ibinigay ng Rockets sa araw na iyon, lalo na mula sa mahusay na perimeter defender na si Amen Thompson. Nakita siyang nakikipag-asaran kay Udoka sa gitna ng laro.
At mukhang nainis si Udoka sa mga reklamo ni Curry sa mga game officials. Matapos ang laban, binaliwala ni Curry ang banter pero malinaw na naistorbo siya ng Rockets dahil ito ang pangalawang pinakamasamang laro niya sa buong season. Sinasabi ko sa mga tao kapag nagsisimula na silang magreklamo tungkol sa foul calls o umiiyak dahil sa physicality, ibig sabihin ay nagawa mo na ang trabaho mo, sabi ni Udoka sa The Athletic. Yun ang unang hakbang sa pagkapanalo ng laban. Kaya sinabi ko sa team ko, kapag nagsimula ng magreklamo ang team na to, dagdagan pa natin ang intensity, dagdagan ang pagiging agresibo, at hayaan natin na ang mga referee ang mag-adjust sa atin. Matapos makuha ng Warriors ang pang-7 seed sa Western Conference Playoffs noong Martes sa pamamagitan ng panalo laban sa Grizzlies sa play-in tournament, tinanong si Curry kung paano makakaapekto sa kanya ang ingay mula kay Udoka pagkatapos ng laban na iyon habang papasok sila sa paparating na serye. Hindi nakagugulat, sinabi ni Curry na hindi siya apektado. Sa totoo lang, wala akong narinig pagkatapos nun. Ang alam ko lang, nag-usap kami sa court at lahat ng yon, sabi ni Curry. Pero sila ang pangalawang seed sa isang dahilan. Maganda ang nilaro nila buong taon. May sarili silang pisikal na estilo ng depensa at sobrang athletic nila. Iyon ang kagandahan ng playoffs. May oras kang unawain kung ano ang ginagawa nilang mahusay at kung paano namin susubukang kontrahin yon at kung paano namin sila mapaparamdam ng hindi komportable. Lahat ng mata nakatutok sa kanila. Excited kami sa hamon. Sabi ko nga kay Draymond, grabe, 10 taon na tayong may playoff series sa Houston. Parang ang wild isipin. Alam kong ibang version na ito ng Rockets team pero oo, excited kami sa hamon. Ang Golden State Warriors ay may record na 22-23 last January 26. At noong panahong iyon, tila malabong makapasok sa playoffs ang Bay Area. Pagkatapos, noong Pebrero 5, gumawa ang Golden State ng isang malaking hakbang sa pamamagitan ng pag-trade para kay Miami Heat star Jimmy Butler. Sa kabila ng ilang suspensyon na kinaharap ni Butler habang nasa Heat ngayong season, pinili ng Warriors na hindi napansinin iyon at mas tingnan kung ano talaga ang maiaambag ni Butler. Sa kabutihang palad para sa kanila, naging maayos naman ang resulta hanggang ngayon at nakatakdang maglalaro sa playoffs. Habang papasok na sila sa series, layunin ni Butler na ipakita ang kanyang kakayahan, gaya ng makikita sa isang viral post. Sa isang post na ibinahagi niya sa kanyang Instagram, makikitang suot ni Butler ang isang custom na Warriors jersey na may number 30 ni Steph Curry, ngunit ang apelyido niya ang nakalagay sa likod. Matapos niyang ibahagi ang isang quote na nagsasabing wala siyang problema na maging Robin sa Batman ni Curry, ang dalawang veterano ay aasahan ng husto kung nais ng Warriors na manalo ng malayo sa playoffs. Ang custom jersey na ito ay lumabas ilang araw lang matapos ang dominante nilang laro ni Curry at Butler sa play-in tournament laban sa Memphis Grizzlies, kung saan pinagsama nila ang 75 puntos at napigilan ang second half comeback ng Grizzlies. Sa pagharap nila sa Rockets, inaasahang gagamitin ni Butler at Curry ang kakulangan ng playoff experience ng kalaban bilang kanilang advantage. Magsisimula ang playoffs para sa Golden State ngayong Lunes, kung saan bibiyahe sila papuntang Houston upang harapin ang Rockets. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginawang ito ni Butler? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.